dear beloved, Boss Mike, Cervera. Medyo, siguro naman maririnig nyo yung sasabihin ko, no? Nandito pa rin kami sa Pusa, maraming tao. Kasama ko si Jen. Ayan, busy. So ayun mga kababayan ko, may bagong balita. Hindi naman siguro bagong balita na ito, no? Dahil narinig ko lang, para bang bumibitiw na itong mga numero unong mga sumusuporta dito kay Digong, mga kababayan. Di ba? Kasi mga kababayan ko, narinig ko ho itong isang kumakalat na video na tila ba dismayado si Banat Bay kay Sara Duterte. Sinasabi niya, mga kababayan ko, na parang bangag daw si Sara kapag nagsasalita. Totoo naman, di ba? Totoo naman na parang bangag. Oo, di ba? Yun, Yan, di ba? All message yun. Tapos, di ba, ganun din si Roque, na sinasabi niya, mga kababayan ko, sinasabi niya, mga kababayan, hindi daw mananalo si Sara. Tama ba? Kaya ngayon, mga kababayan, parang meron akong nakakapagtaka itong ginagawa nila na para bang nagiging iba na yung mga sinasabi nila. Yun. Paki-comment nga, mag-comment nga kayo, parang hindi ko kayo nakikita kasi. Bago natin ituloy ito, comment lang kayo, comment lang. Gusto ko makita yung comment, hindi ko makita Oo. Okay, chat. All, okay. Yun. So, comment nga muna. Wala, yun, okay na. Si Tamura, buti. Tagal mo na wala, Tamura. Ano nangyari sa'yo? Busy si Jen dito Ngayon, mga kababayan ko. Hindi ba kayo nagtataka doon? Tila ba parang may drama na naman sila? Ganun ba? Para bang mga kababayan ko parang meron silang gustong palabasin Sabi ng iba, mga kababayan, baka daw hindi pa bayad. Etong si Banat Bay. Pero tingin ko, mga kababayan, may plano yung mga yan May plano, mga kababayan ko. Yun Wala kami sa Japan. Japan namin baka sa Mayo pa. Sa May pa. Kasi February, March, may schedule kami sa ano ba to? Babalik kami ng Turkey. Yon. Oy, shoutout po sa inyo lahat Dito nga tayo sa may sa may Omega. Tingnan nyo mga kababayan, pasyal ko bago natin to bigyan ng reaction, pasyal nga muna tayo. Pasyal ko kayo ayan Yun mga kababayan. Galing si Roque, yung isa malaki. Tapos yung maliit, yan po sino tong abogado na to? Yung abogado ni Bato. At saka yung abogado ni Bato. Tapos itong isa si Roque, Di ba? Nandito kami, mga kababayan, sa Times Square. Yan Times Square. Yan Times Square. Yun ayan si Jen so, sige na, punta na natin mga kababayan yung topic natin Lalayo lang ako doon sa may tahimik na lugar kasi ang daming tao. Ngayon mga kababayan, ganito.
Napanood ko kasi, yung pong, ano, Malakas tayo doon ka mag-live. Saan? Tahimik. doon. Baka mawala signal eh. May signal talaga Wait, kayo. saan na papasok? St. Lawrence. Eh! Ang layo, pupunta pa tayo doon. Maglalakad na doon na tayo. Doon. Dali lang hanap lang kami ng pwesto. Kasi masyadong maraming tao. Mga kababayan. Oo. Pero sige, tuloy natin habang naglalakad tayo. Pupunta tayo sa medyo tahimik na lugar. Nakakapagtaka kasi itong mga DDS, lalong-lalo na itong si Banat Bay, di ba? Tsaka si Harry Roque, di ba? Kasi mga kababayan, tingnan nyo si Harry Roque, sinasabi niya na kahit daw mataas ang rating daw ni Sara, ay hindi mananalo. Oo. Di ba? Anong ibig niya sabihin doon? Yung ba bibitiw na ba siya kay Sara o may iba silang gustong itakbo? Yun po yun Sipin niyo maigi meron bang gustong itakbo na maging presidente kumpara kay Sara? Kasi alam nila na si Sara hindi naman talaga mataas ang rating niya kundi pinepeke lang nila. Sige nga ho mga kababayan ko. Hindi kaya ganon? Hindi kaya pinepeke lang nila? Yung survey talaga, alam nila na talagang lagapak si Sara. Alam nila na hindi mananalo. Kaya excuse na lang nila yung mataas daw ang rating. Pero kahit mataas daw ang rating, hindi mananalo. Nako, mga kababayan ko. At saka itong Panelo, mukhang alam din yan. Totoo, no? Tignan nyo naman mga kababayan, si Panelo ang unang-unang nagsasalita dyan na ang Pangulong Bongbong Marcos daw, mga kababayan ko, ay, alam nyo yun, ay hindi weak leader. Kinontra lahat yung sinabi ni Digunyo, ni Duterte ba, di ba? Kinontra lahat yun, mga kababayan ni Panelo. Lahat ng sinabi ni Duterte labang kay Pangulong Bongbong Marcos, tulad ng weak leader, ganyan, tulad ng, ng bangag, walang ganun Kundi nagkakamali daw, sila daw weak leader ng weak leader hindi daw weak leader ang Pangulo. Tapos ngayon, mga kababayan, nasundan ho yan ng isang mensahe ni Harry Roque. Alam nyo naman siguro yun, natalakay na din natin, na tila ba sinasabi niya na kahit daw mas mataas ang trust rating ni Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi daw yung batayan para manalo. Hindi daw mananalo si Sara Duterte. Ewan ko kung ano ibig nila sabihin doon. Pero isa lang yung aking napapansin o obserbasyon. Maaring mga kababayan maaring alam nila yung totoo. Di ba? Alam nila yung totoo na itong si Sara Duterte ay dinadaya lang yung kanyang trust rating, mga kababayan. At talagang alam nila na mataas ang trust rating ng Pangulo. Ganun lang yan nasundan na naman ito. Itong Banat Bay, nagsasalita na tila ba sinasabi niya na bakit daw ganon? Bakit daw ganon? Bakit daw ganon, mga kababayan? Yung pag nagsalita daw si Sara, parang bangag daw kapag nag-i-speech. Totoo naman, di ba? Parang tanga nga si Sara. Hindi lang tanga talaga. Kung magsalita, hindi natin maunawaan. At kung magsalita, binabasa na nga lang niya yung kanyang mga sinasabi. Pero hindi pa rin niya ma-perfect, di ba? Kaya siguro na ikukumpara din na malayo kay Pangulo kapag nagsasalita si Sara Duterte. Tama ba, mga kababayan ko? Tama? Oo. Oy, shoutout po sa inyo lahat Sa mga hindi pa nakakapag-like, opo. Like na lang ho kayo. Yan habang nandito tayo sa Galaan, mga kababayan, habang yung mga kaibigan natin nagsha-shopping, kasama natin yung tatlo nating abogadong kaibigan dito. Dito kami ni Jen, yan nag-bibidyo-bidyo. Yan pa-cute-cute lang, ganon, di ba? At least nakakapag-bigay tayo ng reaction, nakakapag-content tayo, at na-update ko kayo habang namamasyal-masyal tayo, Di ba? Okay ba yon? Yon, mga kababayan ko.
Kaya tingin ko mga kababayan ko, mga kababayan, dali. Pakita ko yung mukha ko. Tingin ko mga kababayan ko, alam nyo, tingin ko merong itatakbong iba itong kampo ni Duterte dahil alam nila na may impeach si Sara. Oo. Ha? Ha? Hindi kaya ganon mga kababayan ko? Tingin nyo. Paki-press 1 nga kung kayo pares tayo ng opinion. Ha? Hindi kaya ganon mga kababayan ko? Hindi kaya alam nila na talagang itong si Sara hindi makakatakbo o di kaya alam nila na may impeach. Ha? At walang pag-asa na manalo. Kaya ngayon, tila ba gumagawa na sila ng kaparaanan para may maitakbo sila. Sukdulan na siraan na nila si Sara. Tingin ko merong itatakbo na iba ang kampo ni Duterte, mga kababayan ko. Tingin ko alam nila na hindi mananalo itong si Sara Duterte. Simple, di ba? Nagtataka kasi ako mga kababayan bakit tila ba nagbabago ang ihip ng hangin sa mga dating mga solid na sumusuporta kay Sara. Sukdulan, di ba? Na magbulag-bulagan sila. Hindi nila nakikita yung mga sinasabi natin noon na tulad niyan. Parang siraulong nagsasalita si Sara. Ngayon ang tawag ng kampo nila parang bangag daw si Sara kapag nagsasalita. Matagal na nga natin sinasabi yan. Tama po ba mga kababayan ko? Di ba? Matagal na natin sinasabi yun. Na parang wala sa wisyo lagi. Lutang si Sara Duterte. Di ba? Mga ganon, di ba? Di ba? Sama na sa pamamasyal uli. Ngayon, mga kababayan ko. Kayo, anong masasabi nyo dyan? Tama ba? May punto ba? O paki-comment nga o kaya press 1 mga kababayan. Kung napapansin nyo sila na tila ba nagkakagulo na. Sa bagay, matagal naman na silang nagkakagulo. Kaya lang iba-iba. Kasi madalas ang magkagulo, yung mga vlogger nila nag-aaway sa bayad. Yung iba tinatakbo daw yung bayad, ganyan Yung iba naman, mga kababayan ko, nagkawatak-watak tulad ng grupo ni Maharlika, grupo nila Attorney Trixie, 'di ba? Si Maharlika ang kakampi si Kati Binag. Ito namang kakampi nila Banat Bay, ito namang etong grupo nila yung mga hindi daw naliligo na vlogger. 'Di ba? So matagal na 'yan na nagkakagulo talaga sila. Yan nga ba sinasabi ko na sigaw kayo ng sigaw ng pagkakaisa, sigaw ng pagsasama para sa isang laban, pero teka muna, 'di ba? Para bang may something sila na nga lang hindi magkasundo-sundo. Bayan pa kaya pagkaisahin nila? 'Di ba? Mga kababayan? 'Yun Sara will win the lotto. Di ba? Di ba? Shoutout po sa inyo lahat Medyo maliit po kasi yung mga letra. Opo, si Dali Babes nakikita ko Ayan, shoutout po Si Ai Chang nakikita ko. So yun, mga kababayan ko. Tingin ko talaga. Mukhang meron po silang patatakboy na iba, hindi ho si Sara. Tingin ko mga kababayan ko baka nga patakbuhin pa nila si Bongo. Kung sakasakali, meron silang ibang gusto. Hindi naman po pwedeng si Baste, malabong manalo. Hindi rin pwede si Pulong, mga kababayan ko. Dahil si Pulong, mga kababayan di ba? Ang sama rin ng imahe, Si Sara lalo. Kaya gusto nilang makasigurado na maipanalo yung pagkapangulo. Tingin ko nga. O kaya pinaghahandaan nila na, ulitin ko lang, yung baka ma-impeach ng tuluyan o mag-resign o makasuhan, makulong si Sara, wala na. So, kailangan talaga nila ng bago na ipapakilala na magkaroon ng magiging contender nila sa 2028. Tama, mga kababayan ko. Shoutout po sa inyo Si Josie Tango. Shoutout. Marcos Aimee.
Tamura, at sa inyo pong lahat mga kababayan ko. Lenny Bongbong for 2028, sabi rito. Sino po ba napipisil nyo? Paki-comment nga kung sakasakali. Sino bang presidente ang nais ninyo? Sinong maging gusto nyong maging vice president? Tsaka na nating pag-usapan yung mga senador. Pero sigurado ko mukhang tatakbo si Atty. Claire Castro. Baka pwede isama nyo, mga kababayan, baka pwede isama nyo si Atty. Claire Castro. Dahil meron na hong ugong-ugong, di ba? Sa kanya na rin galing na mukhang tatakbo nga siya. Di ba, mga kababayan ko? Oo. Grabe, no? Mga kababayan, ang politika talaga mapagbiro. Oo. Todo-todo sila angat kay Sara Duterte. Ngayon, mukhang ilalaglag nila. Oo. Ilalaglag nila si Sara Duterte, mga kababayan. Nakakatawa. Hindi kasi bistado na si Sara eh. Unang-una, tingnan nyo sa debate, ayaw ngang pumayag. Di ba napapahiya yung mga DDS? Pero yun nyo, di ba? Hinahamon natin ng debate para kay Atty. Claire Castro, hindi man lang pumalag. Kasi nga takot, mga kababayan ko. Tapos mga kababayan, sila na rin ang nakakakita kung paano kumilos, kung anong ugali, kung paano umasta ang isang Sara Duterte. Hindi talaga pang pangulo. Pang lang ho, mga kababayan pang mayor sa kulungan. O kaya, sige na, pagbigyan nyo na. Pwede na maging barangay tanod. Di ba? Ang daming magagandang chika babe dito, mga kababayan ko. Grabe. Oo. Oy, shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. Sa mga hindi pa ho nakakapag-like, nakakapag-share, at nakakapag-subscribe. Opo. Huwag nyo na hong ipagkakait yan. Oo. Malaking bagay yan, mga kababayan. Dito naman, nilagay naman uli natin dito sa mga view. Habang inaantay natin yung ating mga kasama. Tingnan nyo, ang daming tao rito, mga kababayan ko. Diba? Dinadayo ng turista. Diba, mga kababayan? Ano masasabi nyo po? Oo. Meron ng CMB, CMM ba yan? CBM? Castro Bongbong Marcos Movement. Nako, shoutout po sa inyo lahat. Di ba, mga kababayan? Ano sabi rito ni Arnold Lopez? Pinaglalaban pa rin yung West Philippine Sea. Kaya pala naging guni-guni, mga kababayan, para kay Marcoleta ang West Philippine Sea. Kasi, mga kababayan, mukhang gusto rin kumuha ng suporta sa China para sa mas mataas na posisyon na gusto niya. Baka naman si Marcoleta ang itatakbo ng mga DDS, Sa tingin nyo? Hindi kaya? Hindi kaya si Marcoleta? Dahil alam nyo na. Baka naman meron silang kasunduan na absuelto na ang mga Duterte at pauuwiin si Digong kapag nanalo. Hindi kaya? Nagtatanong lang naman tayo. Pero alam nyo, mga kababayan ko, kahit sino na ho maging presidente ng Pilipinas pagkatapos ni Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi na ho iuuwi pa si Duterte agad-agad. Maliban kung si Duterte mabagok, mauntog yung ulot, mamatay na, yon, mga kababayan, maaari nang iuwi nila. Di ba? Ganon lang yan, mga kababayan ko. Pero yung sinasabi, mga ngako, yung mga nangangako dyan, ilang na ipaglalaban daw nila si Duterte para mapauwi. Nako, kalokohan yan. Kung ipaglalaban lang, mga kababayan, di ba? Ibig bang sabihin, itong mga anak, mga kaalyado, mga inutil, mga walang silbi, hindi nila mapauwi si Duterte. Tapos ngayon, mga ngako yung ilan dyan, nagagamitin na naman si Duterteng matanda, sasabihin nila, tutulong sila sa pagpapauwi. Hindi nga mapauwi na nga ng mga kaalyado, mga anak. Kahit na mag-araw-araw sila doon magliliyad, hindi na nga nila mapauwi.
Tapos sila mapapauwi, itong mga kandidato, itong mga politiko na magsasalita na naman ng kung ano-ano, mga ngako at mambubudol na naman, katulad ng pambubudol ni Marcoleta sa inyo. Tama? Yon, mga kababayan. Oh. 'Di ba? So ano, mga kababayan ko, ano masasabi nyo doon, mga kababayan? Paki-ano naman, paki-comment na lang. Ang daming sasakyan dito. May mga lespo, iba-ibang lahi. Merong mga Koreano, merong mga local na incheck, ano? Yan. Paki-comment. Paki-comment, mga kababayan, kung ano masasabi nyo. Tapos po, saan? Dito, di ba? Eto yun, dito. Oo, dito yun. So, si Jen kasi, niyayaya na po ako kung saan-saan. Wala naman dito. Wala ko yung camera mo. Syempre, tumatalsik. Sige na po, mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Paki-comment na lang po, ha? Bye-bye po. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.